Isang isang magandang umaga sa inyo pong lahat. At ngayon po'y araw ng Tuesday, March 11, 2025. Muli ay magbabahagi po ako ng devotional ngayong umaga. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay umawit sa Panginoon. Hallelujah. Pinupuri kita, Panginoon, sa umaga ito. Sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawit para sa'yo. Lagi kong naranasan, katapanan mo walang hanggan, pag-ibig mo'y sariwa sa araw-araw. Di ako sasawang purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging naawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Ayun, gaya nga po ng ating inawit ay sabi doon, di ako magsasawang magpuri sa Diyos. So sa umagang ito ang ating pong bubulayin na isi-share ko sa inyo ay matatagpuan po natin dito sa pagkaing espiritual. Ito po ay volume 32 at nasa petsa po ng Marso 11. Ang title po ng ating pagbubulayin, ang sabi po dito, ibigay ng buo. Iyan po yung title, ibigay ng buo. At ang verse sa Bible na ating reference ay nasa aklat po ni Marcos chapter 12 verses from 38 to 44. Yun po yung passage
Ngunit ang atin pong focus ngayon ay narito sa Marcos 12 verse 44. Sabi po rito, babasahin ko. Sapagkat silang lahat ay nagbigay lang ng sumobrang pera nila. Ang biyuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikinabubuhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Hinihiling po namin sa iyong banal na Espiritu, gabayan mo kami sa aming pagbubulay ng iyo pong mga salita na ang mensahe mo po sa amin, ang pamagat ay ibigay ng buo. Kaya o Lord God, sa aming pong pagbubulay, bigyan mo kami ng karunungan at maayos na pangunawa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito pong aming dalangin. Amen. Amen. Sabi po, ibigay ng buo. Babasahin ko po yung kwento. Maiksi lang po ito. Ipinangako nila Warren Buffett, Bill at Melinda Gates na ibibigay nila ang kalahati ng kinita nila bilang donasyon sa itinayo nilang Giving Pledge. Halos $92 billion na ang kanilang ibinigay noong 2018. Dahil doon, nagsiyasat ang psychologist na si Paul Pitt tungkol sa pagbibigay ng donasyon. Ayon sa pag-aaral niya, mas malaki ng 44% ang ibinigay na pera ng mga mahihirap kumpara sa mga mayamang tao. Kung sino pa ang kinakapos sa buhay, sila pa ang mas nagbibigay sa kapwa. Napansin din ito ni Jesus nang makita niya ang pagbibigay ng mga tao sa templo. Marcos 12:41. Nagbigay ang mga mayayaman ng malaking halaga habang ibinigay naman ng isang mahirap na biyudang babae ang kanyang natitirang barya. Siguro ikinagulat ni Jesus ang kanyang nasaksihan. Kaya naman sinabi niya sa kanyang mga tagasunod, "Hinasabi ko sa inyo ang totoo. Mas malaki ang ibinigay ng biyudang iyon kaysa sa lahat ng nagbibigay." Hindi ito maintindihan ng mga tagasunod ni Jesus, kaya sinabi niya na sapagkat silang lahat ay nagbigay lang ng sumobrang pera nila, pero ang biyuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikinabubuhay. Darating ang panahong kakapusin tayo sa pera, pero magbigay pa rin tayo sa Diyos. Katulad ng ginawa ng biyuda, maliit man ang ibibigay nating halaga, bibigay natin ito ng buo at may kagandahang loob. Sa ganitong paraan ng pagbibigay, matutuwa ang Diyos. Ito po ang tanong sa ilalim, sabi po, paano mo maibibigay ang lahat ng mayroon ka para kay Jesus? So, itong pagbibigay, malaking bagay ito sa buhay ng isang Kristiyano. Kapag nagbibigay, naiisip nila, nawawalan sila o nababawasan. Hindi nila naiisip na kapag ikaw ay nagbibigay, ay lalo ka pang pinagpapala ng Diyos. So, dito sa ating binasa, ay napansin ni Paul Pitt na mas malaki pa yung ibinibigay ng mga mahihirap kaysa sa mga mayayaman. Hindi
Hindi po pinag-uusapan sa pagbibigay yung laki. Ang pinag-uusapan sa pagbibigay ay kung gaano ka katapat, kung ano ang desisyon ng puso mo. Katulad noong isang mahirap na byuda na nandito nga sa kasaysayan na binanggit ng Panginoong Hesus, na kung ano yung meron siya, lahat ng meron siya, barya na lang yung pera niya kasi mahirap lang siya eh. Bukod sa mahirap, byuda. Maring ang byudang ito ay walang source of income, walang pinagkakakitaan. Ngunit kung ano yung lahat ng meron siya sa kanyang kamay, ibinigay niya ng buo sa Panginoon. Kaya ang sabi rito, ang tanong dito sa atin, paano mo maibibigay ang lahat ng mayroon ka para kay Jesus? Paano ka nagbibigay ng panahon kay Jesus? Yung iba sinasabing wala silang time. Hindi totoo na wala tayong time. Meron tayong time. Katunayan, ang ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos ay 24 hours. 24 hours a day. Tapos, magbibigay lang tayo ng panahon sa Panginoon. Ang sinasabi pa natin ay, wala po akong time. Dumalo ka sa gawain. Sasabihin na marami, sige po pagka may time. Pero ang tanong, wala nga ba talaga tayong time? O sadyang ayaw lang nating magbigay ng panahon sa Diyos? Ano pang meron tayo? Karunungan. Marunong kang umawit, marunong kang tumugtog, marunong kang magluto, marunong kang maglinis, marunong kang bumasa, marunong kang magturo. Pero ang tanong, ang mga talento bang ito ay naibibigay natin sa Diyos? Yung bang magandang tinig na ibinigay sa atin ng Diyos? Naibibigay ba natin ito na para magamit sa pagpupuri, pagsamba sa pangalan ng Panginoon? Naibibigay ba natin ito ng buo? O paano mo ibinibigay yung iyong talento, halimbawa yung pag-awit mo sa Panginoon? Paano mo ito ibinibigay? Ibinibigay mo ba ito ng buong puso? May pag-ibig? O ibinibigay mo ito na ganun lang naman eh. Aawit lang ng 2, 3 tapos na. Ganun ba yung iniisip natin? O ibinibigay natin ito ng may pag-ibig, yung pagsisikapan natin na umunlad tayo doon sa ministry na ginagalawan natin. Dahil ibinibigay natin ng buo ang ating talento, ating lakas, ang ating buhay, higit sa lahat, ating buhay. Sa pagbibigay ng kung anong meron tayo, ang nais ng Diyos, ang ibinibigay, ang kaloob na nagbibigay kaluwalhatian at kagalakan sa puso ng Panginoon ay yung pagbibigay natin ng buong buo, walang labis, walang kulang. Kung nagbibigay tayo ng panahon sa Diyos, bigay natin ng buo. Huwag tayong nagbibigay nga tayo ng panahon sa Diyos, pero we come late. Lagi tayong late sa gawain ng Panginoon. Pinaghihintay ang Panginoon. Late. Kung ibinibigay natin ang panahon sa Diyos,
Bigay natin ito na may pag-ibig. Bigay natin na may pag-ibig ang ating mga karunungan, ang bahagi ng ating kayamanan. Ang sabi, bigay ng buo. No, nothing, no, sabi sa English, no reservation. Walang maiiwan sa puso natin. Buong buo. At ang sabi rito, paano mo maibibigay ang lahat ng mayroon ka para kay Jesus? Maibibigay mo lang ang lahat na meron tayo kay Jesus kung maibibigay natin ng buong buo ang ating mga sarili. Mga sarili, ihahandog natin sa Diyos bilang buhay na handog, katanggap-tanggap na siyang tunay nating pagsamba sa ating Panginoon. At iyan po ay matatagpuan natin at alam natin kung saang verse sa aklat ng Roma chapter 12 verse 1. Sabi doon ni Pablo, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa kagandahang loob ng Diyos. Ihandog ninyo ang inyong mga sarili. Siyempre, kapag hinandog mo ang iyong mga sarili, lahat ng meron ka, kasama na yung bulsa mo, maibibigay mo ang handog sa Panginoon. Yun lamang po, mga kapatid, magandang umaga. Salamat sa Panginoon sa ating napag-aralan na may pamagat na ibigay mo ng buong buo o ibigay mo ng buo. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga, O Lord God, na ang sagot, Panginoon, sa tanong na paano namin maibibigay ang lahat ng meron kami sa iyo ay yung po nga sa Romans 12, na maibibigay lamang namin ang lahat ng meron kami kung maibibigay namin ang buong buo ang aming sarili sa iyo bilang karapat dapat naming pagsamba, bilang buhay na handog sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Tulungan mo po kami na maunawaan namin at maganap ito sa buhay namin. Sa buhay namin na kung ano man ang meron kami ay maibigay namin ito ng buong buo. Salamat po sa pangalan ni Jesus, pang aming dalangin. Amen. Amen.